utos ng Diyos, noong panahon ng Israel, merong 10 utos. No? Sa panahon ni Moises, meron pang iba't ibang mga batas at palatuntunan. Iba't ibang utos na ibinigay ang Diyos bukod dun sa 10 utos. No? Meron silang dapat na sundin. Ngayon, sa panahon ng ating Panginoong Kristo, sabi niya, yung utos, buong kautusan, nauwi sa 2. Yung pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, ang sabi doon, Mateo 26, 33, kung di nagkakamali, hanggang 40 yon, iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Yun yung una. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa atin naman tatalakayin ngayon, may kinalaman doon sa unang-unay pag-ibig sa kapwa. Sapagkat doon kinuha yung sa sabi ni Santiago, no? Na pinakikita rin kung paano nga ba maipakikita ng isang lingkod ng Diyos na iniibig niya yung Diyos at ang Panginoong Kristo, di ba, sa pamamagitan ng pagsunod. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Juan 14:15, yun ang sabi niya. Ang sabi rin, maging ng Diyos, no, sa sulat ni San Juan, sa unang Juan, ang sabi, ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod sa kaniyang utos. Kaya makita natin kung paano natin masasabing iniibig natin ng Diyos, ito'y sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Napakahalaga na sundin natin yung utos ng Diyos. And dito, makatwiran ba na tuparin natin ang utos, ngunit lumalabag ka sa isa? Pwede ba yon? Pwede ba na yung utos ng Diyos, halos karamihan susundin mo no? Pero pwede bang yung isa hindi? Ano kaya sa palagay nyo? Pwede ba yon? Nagtaas ng kamay sa kapatid na Lorena. Pwede ba yon na meron ka lang pipiliin na susundin at merong hindi? Hindi po. Hindi. Bakit kaya? Kasi po ang sabi po ng Panginoon Diyos, yun nga po, lumabag sa utos, lumabag sa buong kautusan. Pag di mo sinunod yung lahat ng utos ng Panginoon Diyos. So, kailangan, sabi nga, buo no? Sabi nung ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo. Diba? So, kinakailangan talaga, hindi pwedeng merong ka lang susundin, merong hindi. Kailangan lahat susundin mo. Ano ang sabi sa banal na kasulatan natin? Pakibasa. Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad niyo ang utos ng Diyos na ating hari. Ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan, sapagkat ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Yan. So, hindi pwedeng selective lang. No? Na meron kang susundin, meron kang hindi susundin. Pero dito, ang pinag-uusapan natin, ang sabi nga ni Santiago, tungkol sa pag-ibig sa kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So yung isang side, yung doon sa 2 utos, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Ito naman, pag-ibig sa kapwa. No? Hindi pa pwedeng pagka gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, tapos may gagawin ka rin namang masama, hindi pa pwede. No? Kailangan parehong
mabuti. Kasi pag-ibig yun eh. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya ang pinag-uusapan naman dito, yung pagtatangi. Kapag ka nagtangi ka ng iyong kapwa, nagkakasala ka. Sa bandang itaas niya, mula sa talatang 1 hanggang sa 7, ang pinag-uusapan dyan, yung dalawang uri ng tao na kapag ka may nakita ka na kapatid na tila maganda ang suot, mayaman, siya ang iyong i-entertainin. Pero pagka nakita mong mahirap yung kapatid, hindi mo papansinin. Hindi pwede. Kaya nga ang sabi, nagkakasala ka. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. So hindi pwede palang magtangi. Kinakailangan, kung ano yung iyong pagtingin sa iyong kapatid, lalo na sa kapatiran, mayaman yan, mahirap man yan, pantay-pantay, walang pagtatangi. Yun ang nais ng Diyos. Ano pa ang sabi sa sumunod na talata? Tingnan natin kung hindi ka man nangangalo niya, pero pumapatay ka naman. Yung pag-ibig, kasi pinag-uusapan natin, pag-ibig sa kapwa. Pwede ba yon? Sa talatang 11, Sapagkat ang Diyos na nagsasabing, huwag kang mangangalunya, ay siya ring nagsabing, huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. yan. Hindi pwede, no? Huwag kang mangangalunya. Hindi ka nga nangangalunya, pero pumapatay ka naman. O vice versa. Hindi ka pumapatay, nangangalunya ka naman. So, kasalanan pa rin. No? So, sa particular, meron kang nilabag at ang sabi nga, yung lumalabag sa isang utos, lumalabag sa buong kautusan. Na, in particular, doon sa pag-ibig mo sa kapwa, nabawasan eh. Nagkasala ka doon sa pag-ibig mo sa kapwa. Ang sabi, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Pero, nawala yung isa, pumatay ka. Hindi ka man nangangalo niya, hindi ka man nagnanakaw, pero pumatay ka. Sa kabuuan nung in general, nung pag-ibig sa kapwa, nagkasala ka pa rin. Di ba? Pero hindi ibig sabihin na kung ikaw ay pumatay, ikakarga sa iyo lahat nung kasalanan na pwede ikarga yung hindi ka naman pumatay kinarga sa iyo yung iba't ibang mga kasalanan, pangangalunya, pagnanakaw, hindi naman ganon. Meron particular na pinagkasalahan ka, pero sa kabuuan, doon sa pag-ibig sa kapwa, nagkasala ka pa rin dahil nawala yung pag-ibig mo. At in general, mauuwi. Kahit ikay nagkasala sa iyong kapwa, kanino ka pa rin nagkakasala? Sa Diyos, sa kabuuan. Di ba? Sa Diyos ka nagkasala. Sapagkat siya ang gumawa ng utos na iyong nilabag. Tingnan din natin, merong mga halimbawa na taong inutusan ng Diyos, no? Na nagkasala pa rin kasi hindi niya sinunod ng buo. Tulad dito, si Haring Saul, iniwan ng Diyos. O, alam natin, lagi natin nabibigay din na halimbawa yan, no? Tungkol kay Haring Saul. Ano yung utos kay Haring Saul? Sino yung nakatatanda? Ano yung utos ng Diyos kay Haring Saul na pinasabi kay Propeta Samuel na gawin niya doon sa mga Amalesita? Sino yung sasagot? Anong pinagawa ng Diyos kay Haring Saul na gawin sa mga Amalesita? Meron? Masagot si kapatid na Ella? Patayin po lahat ng inutos po sa Panginoon po, yung nakipaglaban po sa kanila. Ayan, so papatayin. Ang utos doon, patayin lahat ng tao, bata, matanda, doon sa Amalesita, lahat, pati hari, papatayin. Pati mga hayop, lahat ng hayop papatayin, walang ititira. Pero ano ang naging pagkakasala niya? Sinunod naman eh. Pinatay niya yung mga Amalesita.
kaya lang ang hindi niya pagsunod, hindi naging buo. Meron siyang itinira, si Haring Agag, hindi niya pinatay. Tapos, yung mga tupa na magaganda, ang utos patayin lahat. Itinira yung magagandang tupa. Ano ang layunin ni Haring Saul? Para ihandog sa Diyos. No? Para ihandog sa Diyos. Pero, nagustuhan ba ng Diyos? Ano ang sabi? Natin? Unang Samuel 15:22. Mas minamahal ba ng Panginoon ang mga handog kaysa sa pagsunod sa kanyang tinig? Ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa handog at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupa. Ayan. So, yun ang, hindi pwedeng, maganda may layunin mo, pero meron ka namang sinira, nilabag sa utos ng Diyos. Maganda yung layunin ni Saul. Yung tupa ihahandog sa Diyos. Pero meron siyang sinuway. Kaya sabi, ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa handog. At ang pakikinig kaysa taba ng mga tupa. Sumunod ka muna. Diba? Sabi nga sa military, mga militar, sumunod ka muna bago ka sumuway. Diba? Kailangan nga, ganun ang mangyari. Kaya lang, nagkasala siya, kaya nga inalis siya doon sa pagiging hari. Yan, sabi, to obey is better than sacrifice. So, kinakailangan talaga buong pagtupad doon sa utos ng Diyos. Bigay pa rin ako isang halimbawa dito. Sino yan? Bakit ka nagsinungaling? Sino yung mag-asawa na nagsinungaling? Sina Ananias at si Sapphira, di ba? Na andun na yung pagsunod nila sa Diyos Kaya lang, hindi pa rin naging buo yung pagsunod nila. Ang napag-usapan nilang mag-asawa, ibibigay ng buo yung mapagbibilhan noong kanilang lupa. Pero anong ginawa nila? Naglingid sila. Di ba? Ano ang nangyari? Instant death ang nangyari sa kanilang mag-asawa. So, kasalanan na malaki sa Diyos sapagkat nagsinungaling sila. No? Kaya yun ang naging kabayaran ng kanilang kasalanan. Meron pa, itong si Judas Iscariote. Alam natin, si Judas. Di ba? Apostol ng Panginoong Jesucristo. Isa doon sa 12, no? Na apostol ng Panginoong Jesucristo. Sumusunod siya sa utos, pero meron pa rin siya nilabag Unang-una, nung kasama siya ng Panginoong Jesucristo, anong sabi doon? Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat pinagmalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw at yamang nasa kanya ang supot ay kinukuha niya at andoon ay nilalagay. Sabihin, ninanakaw niya yung pera ng iglesia. Siya may hawak, pero kinukupitan niya. Noon pa man, meron na pala siyang karakter na hindi maganda sa Diyos. Bagamat, isa siya sa apostol, sa 12 apostol, sumusunod siya sa Panginoong Jesucristo, pero meron siya nilalabag, pagnanakaw. Diba? Kaya ano nangyari? Siya rin yung nagtraidor sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Pinagkanulo niya sa pamamagitan ng 30 putol na pilak. So, ibig sabihin talagang sira siya pagdating sa pera, sa salapi. No? Una, nagnanakaw, tapos pinagkanulo niya ang Panginoong Jesucristo, ibinenta niya, kumbaga, dahil lang sa salapi. So, hindi siya naging karapat-dapat sa Diyos. Kaya anong nangyari? Yung pa rin, isa niyang kasalanan, imbis na magsisi at sumunod muli sa Panginoong Jesucristo, hindi. Sa bigat ng kanyang dinala, binabalik niya yung pera, yung 30 putol, pero ayaw nang tanggapin. Dahil sa konsensya siguro. No? Hindi niya matanggap
Ay, yan na ginawa niya, nagpakamatay. Isa pa ring kasalanan. So, hindi magiging karapat-dapat sa Diyos. Isa pa rin, itong pakibasa nga sa ikatlong 1:1-9. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia. Datapwat si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. Kaya't kung pumarian ako, ay ipaalala ko ang mga gawang kaniyang ginagawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin at hindi nasisiyahan sa ganito ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid at silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalayas sila sa iglesia. Yan, ay nakita natin yung unang itinuro ng Panginoong Kristo, pag-ibig sa kapwa, ibigay mong kapwa mo gaya ng iyong sarili. Pero, nanatili ba kay Diotrephes yun? Inibig ba niya yung kapatiran? Hindi. Nagmataas siya sa kanyang sarili. Ayaw niyang tanggapin yung mga kapatid. Yung ibang kapatid, namimili siya kung sino lang gusto niyang tanggapin. Yung ayaw niyang tanggapin, hindi niya tinatanggap. Kaya nga sabi doon, pinagbabawalan niya, pinalalayas pa sa iglesia yung mga kapatid na yon na ayaw niyang tanggapin. Nasaan yung pag-ibig doon? Nawala yung pag-ibig. Magiging karapat-dapat ba sa Diyos? Hindi. Sapagkat hindi niya nasunod yung utos ng Diyos. Pag-ibig sa kapwa. Mahalin mong kapwa mo, ibigin mo ang kapwa mo. Sino hindi mo naibig nun? Ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng utos na ibigin mo ang kapwa mo. Diba? At ang pag-ibig sa Diyos, pagtupad sa utos niya. Hindi mo ginawa. Hindi ginawa ni Diotrephes. Kaya, hindi siya magiging karapat-dapat sa Diyos. Hindi pwedeng mawala yung gano'n, yung isa. No? Susundin mo lahat, pero yung isa hindi mo susundin, hindi ka magiging karapat-dapat pa rin sa Diyos. Diba? At maging sa atin, sa panahon natin, halimbawa, sinusunod mo ang mga utos ng Diyos, meron kang pag-ibig sa kapwa mo, pero meron ka lang hindi nasusunod. No? Alin yung isa doon sa ating ginagawa ngayon? Yung ating pagkakatipon, ano ang sabi? Hebreo 10:25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangangaralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ayan. Huwag daw pababayaan utos ng Diyos yan Ngayon, nasa iyo man lahat ng mga magagandang katangian bilang isang Kristiyano, bilang isang namumuhay ng tapat dito sa sanlibutan. Hindi ka gumagawa ng masama sa kapwa mo. Mabait ka, tumutulong ka, no? Nasa iglesia ka. Pero hindi mo ginagawa itong utos na itong isang utos. Huwag mong pababayaan ang pagkakatipon. Pinababayaan mo. Hindi ka sumasamba. Ano kaya mangyayari sa'yo? Diba? Hindi pwede yun. Kinakailangan, gawin mo. Utos ng Diyos yun Ang Diyos ang nag-utos. Kaya hindi pwedeng pabayaan yung araw ng pagkakatipon. Kung mabait ka man, pero hindi mo, gaya ng isang binasa nating kanina, mas mabuti yung pagsunod kaysa doon sa mga sakripisyo o yung handog. Ano? Kung halimbawa, nagbibigay ka man ng malaki, pero gumagawa ka naman ng masama, hindi ka pa rin magiging karapat-dapat sa Diyos. Diba? So, kinakailangan yung buong utos ng Diyos, gawin natin. Hindi pwedeng meron kang lalabagin. Sapagkat sa kabuuan, sa Diyos tayo nagkakasala kapag meron tayong hindi magandang ginawa. Kaya kapag pinabayaan natin ng Diyos, no?
Pinabayaan mo ang araw ng pagkakatipon sapagkat yung pagkakatipon ito'y para sa Diyos. Kung pinabayaan mo yan, ano ang sabi ng banal na kasulatan? 2 Kronika. Ang Panginoon ay sumasa inyo samantalang kayo'y sumasa Kanya. At kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan ninyo. Ngunit kung pabayaan ninyo siya, Kanyang pababayaan kayo. Ayan, kung masusumpungan daw natin siya, kung tayo sumasa Kanya, kung ginagawa natin yung ating tungkulin. Pero kung pinababayaan natin siya, ang sabi, ngunit kung pabayaan ninyo siya, Kanyang pababayaan kayo. Diba? Pababayaan tayo. Diba? Sabi din sa matandang tipan, ako kay tumawag, no? Pero hindi ako sasagot. Bakit kasi? Alin na kayo eka sa aking saway, no? Pero ayaw nyo ekang makinig. Kaya anong mangyayari? Sa araw na kailangan nyo ako, tatawagin nyo ako, hindi ako sasagot. Kaya yung sinasabi na pababayaan kapag pinabayaan ninyo siya. Kaya kinakailangan talaga yung pagsunod ng buo doon sa utos ng Diyos. Kaya kung ano ang dapat nating gawin para masunod natin yung inuutos ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Kristo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ayan. So, ang Panginoong Kristo mismo ang may sabi, na ganapin natin lahat ng mga bagay na inutos sa atin. Ginapin natin lahat. Hindi pwedeng selective lang, merong kang susundin, merong hindi. Hindi pwede. So, kinakailangan lahat ng utos ng Diyos, gagawin natin. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, gawin natin ng buo para tayo ay maging kalugdan ng ating Panginoon. Kaya, ang lubos na pagsunod ay bunga ng lubos na pananampalataya. Tulad nitong si Abraham. Kung paano yung mga binigay nating halimbawa kanina, mayroong sinuway na utos ng Diyos. Bagamat sumunod sila, pero meron naman silang sinuway, merong hindi ginawa. Pero isang magandang halimbawa, itong si Abraham. Di ba? Unang-una, nung siya nandoon sa bayan ng kanyang mga kamag-anakan, tinawag siya ng Diyos, humayo ka, kunin mo yung pamilya mo, at ituturo ko sa iyo kung saan ka pupunta. Bibigay ko sa iyo yung lupain na pangako. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung saan yung pangakong lupain na yon. Pero lumakad siya. Kasama niya ang kanyang buong pamilya. Pati ang kanyang mga alipin. No? Hindi siya nagtanong sa Diyos, bakit kailangan ko pang umalis dito? Maganda na buhay ko rito. Hindi eh. Utos ng Diyos yun eh. Sinunod niya. No? Nung magkaroon siya ng anak, solong anak, sa katandaan pa, 100 taon, si Isaac, anong ang utos sa kanya ng Diyos? Ihandog mo sa akin yung iyong anak. Hindi siya nag-atubili. Dinala niya doon sa bundok, yung kanyang anak. May dala silang, yung mismong anak pa niya, si Isaac pa ang may dala noong mga pamparingas na kahoy. Hindi niya alam. Kaya ngayon nahatap ni Isaac, asan yung tupan na ihahandog? Hindi sinabi ni Abraham na ikaw yun. Doon na lang nalaman. Noong siya ihahandog na. So yun ay pinakikita natin na andoon yung pagsunod ng buo ni Abraham kahit na isakripisyo niya yung kanyang anak. Bago yung sakripisyo, yung pagsunod ng buo sa Diyos. Hindi niya itinanggi. Panginoon, ibinigay mo sa aking anak to. No? Nasa katandaan pa, tapos kukunin mo. Hindi ganun. Dahil ang pananampalataya ni Abraham, ang Diyos ang nagbigay, kaya ding mula sa mga patay, muling ibangon yung kanyang anak. Ganon ang pananampalataya ni Abraham. Sumunod siya ng buong buo sa Diyos.
Kaya, yung pagsunod sa Diyos ay hindi dapat hati o may pipiliin lamang. Kung gusto nating maranasan yung kabuuang pagpapala ng Diyos, dapat nating ipakita ang buong katapatan sa Kanya. Ang bahagyang pagsunod ay kabuuang pagsuway. Ngunit, ang buong pagsunod ay daan patungo sa buhay at biyaya. Kaya piliin natin araw-araw na sumunod, na may buong puso, dahil ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay nakikita sa tapat na pagsunod. Hindi dapat piliin ang mga utos. Kaya in particular, kung nagkasala ka sa iyong kapwa, nagkasala ka doon sa pag-ibig sa iyong kapwa. In general, nagkasala ka sa kautusan, nagkasala ka sa Diyos. Kung sino yung nilabag mo, ay yung mismong Diyos, sapagkat siya ang may utos lahat ng mga dapat sundin ng tao. Kaya hindi lang isang specific na utos ang dapat na sundin. Kaya kapag sinira mo ang isang utos, sinira mo ang utos na parehong sa Diyos na nagbigay ng lahat. Yun ang dahilan kung bakit ang wikay lumabag ka sa buong kautusan. No? Lumabag ka sa utos, lumabag ka sa buong kautusan. Sapagkat kung nagkasala ka, sa Diyos ka mismo nagkasala. Sapagkat siya ang nagbigay ng utos na yon. So yun po yung ating paksa para sa umagang ito. Ang lumabag sa isang utos, lumalabag sa buong kautusan. Meron kayong gustong i-share, itanong, pati dabing? Absolute po ba yun? Absolute, ibig sabihin, walang excuse, walang exception. Kasi parang ang hirap. Kasi bilang tao, di ba? Aminin man natin o hindi, sa aspetong to, almost perfect, kung di man perfect. Pero dun sa ibang aspeto ng buhay natin bilang lingkod, one way or another, nagkukulang tayo. So, ibig bang sabihin nun, yung kakulangan na yon, it makes us a lesser person or a lesser servant bilang iglesia. Tama. So, talagang, kung titingnan natin, mabigat para sa atin. Tulad nung parang nung nakaraang mga nagdaang Bible study na yung sa matandang tipang kasi, halimbawa, bawal mangalunya. Di ba? Ang sabi naman ng Panginoong Kristo, tumingin ka lang na may masamang pagnanasa sa babae, nagkakasala ka ng pangangalunya. Di ba? Pero meron din sinasabi sa banal na kasulatan na dalawang uri ng pagkakasala. Isang kasalanang ikamamatay at kasalanang ipatatawad. No? So dalawang uri ang kasalanan. Ano ang dapat gawin? Kung ikay nagkasala na hindi naman ikamamatay, pakay ano mga sa e-sword, unang 1:9. Mahirap talaga kung ating titingnan. Napakabigat para sa atin. Mabigat yun, di ba? Tinawan natin unang 1:9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So, nandun pa rin yung pagpapatawad. No? Kung hindi namang kasalanang ikamamatay, halimbawa, kasi ang kasalanang ikamamatay, yung pamumusong na sa Espiritu Santo, paglaban na sa mga aral ng Diyos. Kasalanan yun, na ikamamatay. Yung tuwiri yung paglaban mo sa aral ng Diyos, pamumusong. Ano? Pero, meron tayong mga nagagawang mga kasalanan, hindi naman tayo perfecto eh. Lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo nakapag-iisip ng masama. Kuminsan. Pero talagang mabigat. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, mangagbihis kayo wika ng bagong pagkatao. Mangag-iba kayo wika sa mga taga-sanlibutan. So ibig sabihin, talagang kinakailangan na kung dumarating yung mga masamang isip, mga pagkakasala, humingi lang tayo ng kapatawaran sa Diyos. No? At kung dumarating ang masamang pag-iisip, di ba sabi doon sa awit, sa himnaryo, awit 40, huwag padadaya sa anumang tukso. Ano ba yung banggit pa ron?
Kung dumarating wika yung masamang isip, tumawag ka agad kay Kristong ibig. So, ibig sabihin, manalangin ka agad. No? Na hindi tayo lahat perfecto, hindi tayo perfecto lahat eh. Pero nagsisikap tayo. Pilit nating pinaglalabanan yung mga tukso na dumarating sa ating buhay. Sa isip man yan, sa gawa man yan, tayo ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos para tayo ay patawarin. So, kagaya ng banggit ko, 2 uri ang kasalanan. Kung hindi naman ikamamatay, may pagpapatawad ang Diyos. Pero kung sinasadya mo na, Hebreo 10:26. Hebreo 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Alam mo ng kasalanan yung isang bagay, patuloy mo pa rin ginagawa. Ano? Hindi yung mauwi sa kasalanang wala na rin ka natitirang patungkol dun sa kasalanan na yon. So, hinakailangan, wag natin sadyain. Kaya nga, pagka nagkakasala tayo, meron tayong time, panahon, para humingi ng kapatawaran sa Diyos. Lahat tayo nagbabanal. Lahat tayo hindi exempted sa mga tukso ng sanlibutan. Di ba? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, pigilin natin, hampasin natin, supilin natin yung ating sarili para hindi natin magawa yung mga bagay na masama. Sa isip man yan, sa gawa. Pilitin natin, pag kami masamang isip kagad, pinaka-the best na solusyon, manalangin ka agad sa Diyos. Di ba? Manalangin agad. So yun lang, hindi tayo perfecto, hindi naman ibig sabihin, nagkasala ka sa ganun, ikamamatay na. Hindi. Meron pa rin paraan para tayo ay patawarin ng Diyos. Meron pa? Wala na po. Kung wala na, kailangan nagtaas ng kamay. Kung wala na sa online, Tidnaritz, sige. Okay. So isang magandang umaga po sa ating lahat at loobin ng Diyos na patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Maraming salamat, Elder Ferdinand Ilorido, para sa pagliliwanag ng ating Bible study. At sa ating pagpapatuloy, tayo po ay makikinig ng intermission. Ito po ay pinaghandaan ng ating mga mahal na kapatid, ang Angeles and Domingo family. Hawakan mo.